Magandang araw mga kababayan. Naku po, nantitindi ng mga isyu ngayon dahil talaga nga namang nagkakaroon na di umano ng civil war sa loob ng administrasyon ni Marcos. Nako. Mga kababayan, mukhang hindi na maitatago ang bitak sa loob ng administrasyon kapag ang mga nasa poder mismo ang nagbabanggaan. Malinaw na may nabubulok na sa loob. Nako. Hindi po yung betlog ni Marcos baka akala nyo yun ang nabubulok. Magagalit na naman sila kay Sir Jack. Ang banggaan umano nila Remulla at Romualdez, pwedeng hindi lang ito simpleng issue ng ego o impluensya. Baka ito na ang hudyat ng unti-unti nang gumuguho ang administrasyon ni Marcos mula sariling nilang bakuran. Naku po. Kaya ang tanong mga kababayan, may civil war na ba sa loob ng kapangyarihan? May naglalaglaga na ba? At ito na ba ang simula ng pagbagsak nila? Panoorin nyo to hanggang dulo dahil baka itong sigalot na ito ang magbubukas ng mas malaki pang baho na pilit nilang tinatago sa taong bayan. Yon. Mga kababayan kayo lang ho ay manood at kung maaari po sana i-comment nyo na agad saan po ba kayo nanonood habang kayo po ba ay naghuhugas ng pinggan, nagluluto, tumatae, naliligo. Ano po bang inyong ginagawa habang pinakikinggan ninyo ang aking vlog? At para naman sa mga kababayan natin, baka naman meron kayo dyan taga-ibang bansa. Isulat nyo rin dyan, taga-asa ka, di ba? Kung kayo po ba ay nasa ibang bansa ngayon, OFW, ano bang yung kinalalagyan ngayon, i-comment nyo din po dyan para magkaroon tayo ng connection sa isa't isa. Napaka-importante niyan. At kung maaari, mag-subscribe na rin po kayo dahil ang goal natin is 1.5 million na subscriber sa pagtapos ng taon na ito. 1.36 na ngayon. Unti-unti na lang yan. Well, aabot din tayo dyan. So sana i-share nyo itong video natin at para matupad naman yung Christmas wish ni Banat Bay na umabot ng 1.5 million. Kung pwede lang naman. Kung hindi, wala tayong magawa. Ganun talaga. Ayaw nyo Anyway, eto na nga po, pag-usapan na natin yung banggaan na nangyayari dito sa Kamara. Kasi ngayong araw na ito, tila pinipili tanungin si Ombudsman na Remulla tungkol doon sa sinasabing nagpaalam pero hindi siya pumapayag pero pinayagan siya ng Kamara. Ano ba talaga ang tunay? Umuurong na ba ang bayag nito ni Remulla at ayaw sagutin ng media? Tingnan natin kasi minsan ito si Remulla, tapang-tapangan nitong animal na to Akala mo kung sinong pagmamay-ari ng Pilipinas, kanya di ba? Tapang-tapangan siya. Nakaharap din siya ng isang malaking dambuhalang damunyo na si Tamba. Ayan, away sila ngayon. Tingnan natin kung makakaano kasi kanina tinanong ng mga media, ay abay, mukhang naninindigan si Remulla at sinasabi niyang, hindi, it is what it is. It is kamatis, patis. Mga ganun-ganun siya Ano kaya ang ibig sabihin nito ni Remulla? Tingnan natin to Ayan it is what it is. Yan may ganyan siya. Wait lang, ulitin natin Hindi ko nakita yun Lakihan na natin. Pasok. No comment ako. No comment ako. No comment ako. It is what it is. Ipis kinamatis. For other person, Sabi niya, sinasabi ko sa'yo, hindi kami pumapayag. Kala ko sasayaw na O kaya kakanta na, sinasabi ko sa'yo. Gaganon-ganon na si Remulla. Ano kaya to? Ano siya ibig niya sabihin nito? Sinasabi ko sa'yo, hindi kami papayag. Sure ka ba dyan? Baka nakalipad na yan. So, ano sa ni VP Sara? Wala pa kami dyan Wala pa kami dyan. Ano masabi niyo sa mga sinabi kanina sa SALN ni VP Sara kanina? Wala akong masasabi. walang cash deposits or cash ano ha? Ano po? Hindi ako familiar sa SALN niya. Thank you, sir.
Parang mainit na ang ulo ni Ombudsman. Masyado niyong ginigipit kayong media eh. Yes, eh. Mainit na ulo ni si kasi nakahanap siya ng katapat niya. Dambualang Kasi remember, sabi nga sa mga kartel. Sa kartel po, hindi ko siya sabing kartel sila. So, El Familia. Gumaganong-ganon yung mga yun eh. Siyempre, kapamilya pa rin ni Romualdez si Marcos eh. Baka nagbabanggaan sila ng kapangyarihan, yung power nila sa isa't isa, di ba? Di ba? Yun ang mukhang matindi itong nangyayari na to. Ito, panoorin natin itong mga komento ng mga political analyst. Napaka-importante kasi na maunawaan natin itong itong mga political analyst na nagbabanggit tungkol dito sa pag-amin ni Romualdez. Binasag na ang Chotamate. Hindi pala yan. Ito pa. Ito muna. Yung tagalabas muna ang natin. Kasi importante na marinig natin yung yan. Ito. Kira, Assistant Professor ng Department of Political Ito muna, Science para mas ng Ateneo de Manila University. Ano ba akala ko about squirrel yung pag-uusapan, Camille? Professor, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po. Ay, Prof, anong take mo dito sa video statement ni former Speaker Martin Romualdez? Sabi namin ni Doris, may mga idea na parang laglagan na. yun na nga. Oo, eh. admin Nako, versus the former laglagan. Speaker. Mukhang hindi na allies yung magpipinsan. Unang-una, baka pwede ko sabihin na bakit ngayon lang siya lumabas, no? So, Yun. bakit ngayon lang? So, yun yung unang-una kong punto doon. Tapos, Dahil yan ang iyong punto, kailangan nating kantahan niya ng importante kasi yan mga kababayan, di ba? Kailangan nating kantahan niya ng bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang lumabas sa mundo? Wala ng pera. Uy, naku po Romualdez, wala ng pera. Anyari. parang ang naging dating tuloy sa akin is bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan na kung saan parang napaka-sensitive ng mga information na sinishare mo, sana nilabas mo na ito dati pa. So tama yung nabanggit mo, no? So parang ang tono ng kanyang statement parang naglalaglaga na sila. So sa loob ng koalisyon mismo, maaring maka further damage nung kanilang parang koalisyon. So yun yung parang basa ko doon sa statement ni former Speaker Romualdez. Wala na pong atrasan pag ganyan na umpisahan na kumbaga yung giyera. Tuloy-tuloy na. Parang ang sabi nila, you've crossed the Rubicon. Correct. Parang Tama, ganun, tama. wala na. From now on, hindi na alay. Hindi na sila aliado, magpinsan. Anay na sila. Kaya Tama. yun yung pwede nating Hindi na sila alay, anay na silang pareho. Wala na nasisira na yung Di ba, kunwari bahay. Yung bahay mo yan yan yung iyong gobyerno, yung bahay mo. Dahil puro sila anay na ngayon, unti-unti nang bumabagsak yung bahay. Wala na, hindi na sila alay, anay na sila kita yung direksyon. Kasi nga, ang nakita ko parang motibo siguro dito is yun nga, dahil nga yung ombudsman naglabas ng statement na kung saan yun nga nabanggit nila na masasama nga ito si former Speaker Romualdez. So sa tingin ko ang kanyang motibo rito is parang baliktarin o parang ilihis yung mismong direksyon ng investigasyon. So maaring nga ito, magkakaroon ito ng laglagan sa bandang huli. Yun, Given laglagan. na marami siya nabanggit na mga impormasyon na masasabi nating parang inaasahan na natin na gano'n yung mangyayari, pero obvious na na parang tinatry niya pa rin umiwas o ilihis talaga yung sisi. Opo. Pero kung ganyan na lumabas na siya at yan na nga, laglakan at hindi ako po pwedeng ako lang, yun ang dating So ano po ang susunod na kabanata? Wala na yung koalisyon nila ng kanyang pinsan. Ano ang susunod na mangyayari? Siguro Babagsak mas na. magiging mas magiging mainit yung discussion. Baka nga mamaya makasapaw pa ito dun sa mga ongoing na mga issues na hinaharap natin. Again, masasabi Sir,
Ito po talaga ang tunay na issue. Anong sinasabi ninyong iba pang issue? Ito ang tunay na issue ng bayan ngayon. Yung bilyon. Wala nang mas lalamang pa sa tunay na issue. Ano sinasabi ninyo? Impeachment? O pagtaas ng presyo ng krudo? Sir, lahat to damay dito. Sa katunayan, sa sobrang tindi nito, pinag-uusapan nga ho ito sa Supreme Court right now eh. Yung unprogrammed bills, sa budget, di ba? Yan po ay pinag-uusapan dahil napakahalaga ho. Ang tinding korupsyon na nangyari. Ito talaga ang punot dulo ng pagbagsak ng bansang Pilipinas. Ano sinasabi ninyong ibang issue ang dapat pagtuunan ng pansin? Impeachment? Kayo naman, sir. Ito, para ako medyo pumantig ang tenga ko dun eh. Ito talaga ang tunay na issue, yung bilyong-bilyong ninakaw mula sa atin. Mula sa'yo. Nagbabayad ka ba ng tax? Kung nagbabayad ka ng tax, magagalit ka. Dahil yung tax na binabayad natin, pinaghihirapan natin, tayong kumakayod, sila nakikinabang, mga animal, sila. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, nililiis siya ibang issue. Hindi nililiis to, sir. Bakit ba? Masyadong mainit ulo mo ah. Ang init kasi ng panahon ngayon eh. Ito na parang late siya, pero again, malaking ito, development, kasi nga yung paghahanap natin ng accountability dun sa nakaraang issue ng flood control na mapasanggang ngayon, patuloy pa rin na hinahanap natin kung ano talaga yung nangyari dito. Kumbaga makakapagpabago ito ng tono eh. So maraming pangalan pa rin ang lalabas. So antayin natin yung mismong mga ebidensya na pwedeng ilabas din ito ni former Speaker Martin Romualdez. Huwag nating kalimutan na main player siya. Kaya nga parang ako nung nakikinig ako sa statement niya, apart from yung naisip ko nga na bakit ngayon ka lang, masasabi ko na magiging mabigat yung kanyang contribution dito sa discussion kasi siya speaker. So yung access niya sa information, yung kanyang access niya sa mga malalaking tao, talagang direct. Oo. Para malinaw ba sa inyo, Professor Arjan, ano ang papel niya? Kung sinasabi na siyang mastermind, paano siya naging mastermind? Kumbaga, anong kumpas niya? Una-una, wala siya dun sa small committee. Correct. Pangalawa, wala din siya sa APRO. Although, siyempre siya ang speaker. Ang tinuro nga niyang pangalan, si former Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Kaya nga. Na nag-decide dun sa budget. So, malinaw ba anong papel niya? Oo. Kaya siya itinuturong mastermind? O baka naman dahil lang sa impluensya, dahil nga pinsan niya ang Pangulo. Ako kung babalikan natin yung mga nangyari noong 2022, so makikita natin na yung mismong pag-angat niya dito sa pwesto ng Speaker of the House, makikita natin na malaki yung kanya naging role sa pag-aayos nga ng legislative parang majority dito sa pamahalaang Marcos. So yung kanyang pamumuno bilang Speaker, ito ay nangangahulugan na meron siya impluwensya sa mga bawat miyembro. So sa mga nagdaang taon, nakita natin na naging punong abala siya sa pagpupush ng mga agenda ng Pangulo. So mahirap kasi parang mahirap na isipin na wala siyang role sa budget kasi kung babalikan mo talaga yung mga nangyari bawat taon, isa siya sa mga parang leading figures sa pagpupush ng mga items, so yung pagja-justify ng mga pag-allocate ng mga funding. So again, yung mga claims na nagsasabi na meron siyang role dito sa issue ng flood control, ito ay dapat niyang harapin. So kailangan meron siya ebidensya talaga or meron siyang parang mabigat na ebidensya para magsabi na wala siyang parang role dito. So yun yung parang dapat harapin ng dating Speaker of the House. So yung kanyang statement, simula lang ito ng kanyang parang mahabang parang proseso na kung saan kailangan niya talagang mapatunayan na wala siyang role dito. Pero assuming that is true, yung sinasabi mo na parang sa budget, ang dulong paperman ng budget ang presidente. Kaya nga. Hindi din pwedeng magugas kamay yung presidente na hindi wala akong kinalaman dyan. Yun! Natumpok mo! Ang dulong proseso, siya ang presidente, hindi ho ba?
Yeah, yun yung burden ngayon ng ating Pangulo kasi kung tutuusin parte talaga siya ng proseso. Remember, ang budget ano siya ginagawa siya batas. So yung proseso ng paggawa ng batas parang ang huli na parang may role dito niya presidente. So, pumipirma siya. So nakailang taon tayo na kung saan pumirma siya doon sa mga Appropriations Act na ginawa ng Kongreso na kung saan ang kanyang pinsan ang House Speaker. So ang punto kasi dito is yung bang mga pangunahing personality na sinasabi nilang dawit dito sa flood control, sila lang ba talaga o meron pang mga iba pang mga personalities na kasabwat dito? So madalas nang nababanggit ang pangalan ng dating House Speaker. So ngayon pa lang kumbaga umuusad yung parang yung investigasyon na kung saan pumupunta na yung direksyon sa kanya. So ang punto kasi dito mahirap itanggi na na parang wala siyang parang role dito sa paglalakad ng mga agenda ng pangulo dito sa budget, yung mga mismo dapat pondohan ng mga programa. So parang mahirap paniwalaan, mahirap parang ma-convince yung mga tao na kung saan yung mismong Speaker of the House siya yung isa sa mga taong nakakaalam talaga kung ano yung magiging direksyon ng usapan, lalong-lalo na sa bawat step na dinadaanan ng mga batas. Okay, Prof, thank you ha. Maraming Okay. salamat, Prof, sa Nagigets nyo yung pinakapunot dulo, malabo na hindi daw involved. Kasi talagang yung influence ng isang speaker, sabi nga sa Congress, sa House, walang gumagalaw dyan ng hindi aprobado ng speaker. Yes, maybe he's not part of the BICAM, he's not part of the small committee, but again, the representation of Zaldico is there. So kung ano man ang gawin ni Zaldico dyan, imposible na walang basbas ito ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Yan po ay napaka-imposible. Ayan po ay hindi na pwedeng itanggi. Yan po isang malaking katarantaduhan po kung sasabihin nilang walang part si Speaker. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang tindi ng sinasabi ni Speaker doon sa kanyang speech, di ba? Marami akong alam. Totoo. Marami ka talagang alam. Ikaw ang dating speaker. Ikaw talaga ang napapagutusan ng Malacanang at ang inuutusan mo naman si Zaldico. Talagang alam na alam mo. Alam mo, may napanood nga ako sabi nung isang isang driver. Kasi sabi, wala daw sistema yung pagbibigay ng ayuda, sabi niya. Tinatanong ko siya yung gulo-gulo, di ba? As in, ang haba-haba ng pila, minsan singitan. So sinasabi niya, walang sistema ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, pero may sistema sila ng pagnanakaw. Totoo. Hindi ko alam kung bakit ganun nang nangyayari, pero tama siya sa sinabi niya. Talagang walang sistema sa pagbibigay ng ayuda, pero very systematic yung nangyaring nakawan. That it is impossible for one person to do it. Tama si Romualdez. Tama siya dun. Kasama dyan, yung si Zaldico, siya, at si Bongbong Marcos. Di ba? So, ibig sabihin na talaga nga namang totoo. Totoo yung ganyang klaseng pahayag. Di ba? Tayo talaga ang masasabi nating systematic corruption na nangyari. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.